Update po tayo guys tungkol po sa nangyari po doon sa Volcano sa Canlaon, no? Napaka-delikado po talaga pag hindi po kayo aalis diyan kahit po ay nasa malayo kayo, tinitingnan po yung layo, pero napaka-delikado pa rin yan kapag sumabog yan, no? Kasi ang sabi po ng ating kaibigan, hindi pa natapos po yung kalamidad na yan kasi sabi ng ating kaibigan, sunod-sunod yun ang kalamidad karong December, no? Hindi pa natapos yung December, ano pa lang tayo, 11 manyata ngayon, 11. Dapat po talaga maghanda tayo sa kalamidad. Dapat po talaga maging alerto tayo. Ito po yung sinasabi ng ating kaibigan, no, nung nakausap natin siya, na dapat po talaga ay maghanda, mag-ingat sa darating po ng mga masasagupa natin. Meron pong ipapaabot si kaibigan tungkol po dyan sa Canlaon kasi po lagi po nilang tinitingnan dahil po ay yung PBLOX po ay nagbibigay po ng warning po doon sa mga nakatira, dapat po ay lilisan na, no? Ito po yung pinakamalaking trahedya po nangyari doon kasi po yung mga bahay po talagang nagtatabunan po ng mga alikabok, usok, di ba kaibigan? Magandang araw. Ano po ang niyo, nakikita po niyo ngayon tungkol po sa nangyari doon sa Canlaon, kasi alam kong lagi po ninyong sinubaybayan po ito dahil po sa mga tao na inyong minamahal. Ulit-ulitin po namin guys, no? Ang sabi ng ating kaibigan, sana po lumikas na po daw ang lahat po diyan sa Volcano Canlaon kasi marami po itong maaapektuhan po dahil po sa pagbuga ng erupsyon, no? Ano pong epekto dito kaibigan kung nalalanghap po ninyo, no? Kung nalalanghap po nila, delikado ito sa mga bata kasi nagbibigay po talaga ng sakit po yung malalanghap po daw ninyo ng mga alikabok po doon guys, no? Makapaghatag yun daw o sakit sa inyong lawas ang binuga sa erupsyon, lalo na po yung mga bahay po doon puro alikabok. Ang loe daw po dito kayo yung nagkasakit po ng mga asma, hubak at saka yung tuberculosis, ito po yung pinaka delikado. Sabi po natin kaibigan guys, delikado po ito guys ha. Kung ito ay sasabog, no, mas malaking pinsala po yung sagupa ng mga tao doon dahil po ay malapit na po talaga New Year guys, no, tapos ganito pa ang ating nasasagupa. Ito pang sabi ng ating kaibigan, may posibilidad talaga nasasabog yan. Kaya kung ano man po ang ipinapaabot ng PBLOX po dyan sa inyo, kung kayo po ay palisanin na dyan, dapat po umalis kayo. Ito yung sabi ng ating kaibigan. Nagmamakaawa po yung kaibigan natin kasi ayaw po ng ating kaibigan na maraming tao na magkakasakit nito at saka mawala ang kanilang buhay kasi po yung hanap buhay po ninyo no, nakasalalay po sa katawan natin. Tapos meron pa guys, di ba ipinapaabot po ng ating kaibigan kagabi tungkol po sa kalamidad na mangyayari, no? Hinulaan po niya, hindi lang po sa Mindanao, no? Nakakatakot ito guys dahil po yung volcano, meron pong nakikita ang ating kaibigan na volcano po doon sa ilalim po ng dagat. Kapag ito ay pumutok, sumabog, maraming mga tao na mawawala dito, no? Tulad po ng tsunami guys ha. Ito yung pinakamalaking dagok, tsunami. Iwan ko lang kaibigan kung nakaranas po ba yung mga tao dyan sa karagatan doon dito sa Mindanao o sa Luzon, no, sa Visayas, yung tsunami na tulad po nangyari po doon sa China, di ba? O Japan ba yun? Basta kayo na lang bahala mag-usga dito guys kung saan pong lugar yan na maraming tao, libo-libo yung namatay, no? Kasi delikado po ito pag bumigay po yung bulkan po doon sa ilalim sa dagat. Kaya itatanong po natin, no, kaibigan, kung alam po ba niya kung saan po na lugar po yan na mayroon volcano kaibigan. Alam po ba ninyo? Meron po silang nalalaman guys. Sa Romblon, meron po ba sa Romblon guys na volcano? Ito po yung sinasabi natin kaibigan. Parang may volcano dyan sa Romblon.
Kayo lang po mag-chat sa akin guys ha, kasi hindi ko talaga totally ito na maipaabot po ng malinaw, kasi po ang sabi ng ating kaibigan, basta meron po siyang nararamdaman po na merong ano tawag dito, volcano po sa ilalim ng dagat doon sa Romblon. Basta nagkamali lang po kayo kaibigan. Sige po, maghintay kami ha. Guys, ipaano pa daw nila sa sa kanilang mga kasamaan po doon sa karian nila, kasi yung duwende na hari. Iano po daw nila, ipa-clear po daw nila, ipatingnan po daw kung dyan po talaga nakalagay. Kasi marami po mga volcano guys na natutulog, no? Na pwede pong gumising ngayon, no? Kasi po yung panahon natin sa sobrang init at saka sa sobrang lakas po ng mga ulan at saka nayayanig po tayo sa lindol. Ito po talaga yung nangyayari po kung bakit po ay buga ng mga hindi maganda na nangyayari po sa bulkan. Kaya kung sino man yung malapit sa mga bulkan ha, kasi mahirap po talaga pag natutulog yung bulkan tapos gumising, napakalakas po talaga yung mga eruption ngayon. Salamat kaibigan sa updated po sa mga pangyayari dito sa mundo namin ha. Sa lahat po nang nagtatanong kung bakit po daw naghula na daw yung mga duwende, hindi po yan ang hula, no? Ano lang, ipinapaabot lang po nila yung babala kasi nakikita po nila yung mangyayari dito sa mundo. Wala man kaming sinasabi po dito na kayo po ay pinupwersa namin na paniwalaan po ninyo yung mga video ito ha. Ang sa amin lang ay nakapagbigay tayo ng ipinapabot po natin mga kaibigan yung nakakabuti po sa kapwa natin. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat po ng tumugon, no? Wala mang mga dito. Nasa inyo lang po talaga ang pagtitiwala, dahil po meron po tayong Panginoon na handa po tumulong sa atin na ilayo tayo, no? Salamat po kaibigan. Hindi ako magtatagal dito kaibigan. Ay, meron pa akong itatanong kaibigan. Kumusta po yung yung Taiwan at saka China? Nako po guys, pag-usapan natin guys.